ano kaya ang pananaw ng mga taga Davao? Yeah. Kasi siyempre, isang narrative din yung para bang lahat na lang ng mga taga Davao ay tahimik, no? While all of this is unfolding. Alam mo, binalikan ko yung, meron kasing regular na citywide social survey na ginagawa yung Ateneo de Davao. And I just remembered na earlier this year, naglabas sila nung Series 15. Kanina habang nagsasalita, binalik ko lang rapidly kasi tingin ko baka relevant sa discussion. At ang lumalabas po, alam niyo po ba, yun sa survey, 98% ng mga respondents, ang tingin po nila sa ang usapin ng violence against women ay important and very important. In total number of respondents who said violence against women is important and also very important, 98%. Wait. So, Importanteng solusyonan yung problema? Oo, importanteng issue. Importante na issue. Okay. But liban doon, 97%, kinombine ko na, no? 97% din ang nagsabi dahil human trafficking ay important to very important na issue. So yung usapin na yung dalawang, 'di ba? Yun yung nature ng dalawang warrants against Pastor Kibuloy, 'di ba? Yung child abuse tsaka human trafficking, no? Yes. Tapos meron ding 96% na nagsasabi na ang access to justice ay important to very important concerns na dapat tugunan. Hinahanap ko pa ngayong data on children. I'll try to find it mamaya. So ang point ko lang, the issues na on which the whole cases against Pastor Kibuloy stand are important to Davaoeños. And because they are important to us, we have a stake on how this is going to be resolved. Kasi ano ba ang magiging mensahe kung hahayaan na lang natin ang isang tao na may outstanding warrants doon sa mga kaso nga ng child abuse at human trafficking, hahayaan na lang natin. At in fact ay magbibitaw pa ng statements ang mga political leaders to the effect na para bang pinoprotektahan siya. Hindi siya nagsisend ng tamang signal. Hindi siya aligned doon sa pananaw ng mga taga Davao. Yun yung gusto kong sabihin. The other thing na lumabas doon sa CWSS survey ay yung usapin ng tiwala sa justice system. Siguro not a shock na ang 56% ng mga respondents, kung tinanong sila na ang fair ba ang sistema ng katarungan sa Pilipinas, 56% said no. 35 lang nagsabing yes. So At sa akin, more na hindi mabibigyan ng katarungan ng biktima. Ito, di ba? Pastor Kibuloy. Exhibit A sana ito na mas pagtibayin pa ang pagtitiwala ng mga taga Davao sa justice system kung let justice take its course, no? Ilaan ito sa tamang proseso kasi naman may proseso naman talaga na pwedeng sundin, no? Yun na nga, merong warrants, pag siya ay either nag-surrender or nahuli, then magsasubmit na siya doon sa proseso ng korte at pwede niyang patunayan yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na siya ay inosente, hindi totoo yung mga paratang sa kanya. But then hanggat hindi nangyayari yon, patuloy na magiging mahina ang tiwala ng mga tao sa sistema ng so tingin ko ang casualty na naman ay yung mga institutions ng lipunan ng Davao at ng buong bansa, no? And all because and this is where I was going to connect to your earlier point, no? Parang naging fodder na lang yung usapin dun sa sabong ng dalawang partido na dati ay united pero ngayon ay obviously naghiwalay na sila. Mas magandang siya balatan, no? It goes beyond the away ng dalawang partido or dalawang malakas na pamilya. At hindi lang partido pamilya. Hustisya po ito tungkol sa mga biktima ng human trafficking, violence against women. Pati child labor pala. Oo. Tapos meron pang sa finance sa pera, 'di ba? May laundering pa ata. So
this is a discussion ng paghahanap ng hustisya sa Yes. Pilipinas. So himayin po natin, ilayo natin to. Hindi po to political na awayan lang Yeah. ng pamilyang Marcos at Duterte. Yeah. Tungkol po to sa paghahanap at pagpapalakas ng tiwala ng tao sa sistema ng hustisya sa Pilipinas. At yung pagkilala doon sa mga bagay na mahalaga, no, sa mamamayan. Kagaya ng mga nabanggit ko na mga usapin na mahalaga sa mga taga Davao, no. So sa akin kailangan nating mag-push back against the narrative kasi parang ngayon parang the narrative is you have a group of civilians who are trying to protect their leader at ito'y pinupukpok ng matindi ng ating mga kapulisan, no? Parang gano'n na lang yung narrative parang naiipit ka sa ganung klase. So kailangan we have to push back against that. And I like your the use of phrase, no, balatan, no, at ikabit-kabit doon sa mga bagay na mas mahalaga. Na mas mahalaga. Kasi at the end of the day, kapag binalatan mo siya, ito yung mga values na mas mag-unite sa atin. Yes. Bilang mga Pilipino. Kasi nga ang nangyayari sa atin, lagi lang kapag hindi mo siya binalatan, nandun lang tayo sa surface, lalo tayo laging nabibiktima. Yeah. At tayo mga Pilipino ang pinagsasabong-sabong. Yeah. Pero kapag hinimay mo siya, mas malaki naman pala yung commonality at pinagkakaisahan natin. And at the end of the day, itong mga values na to, yung mas may direktong epekto sa atin bilang mga Pilipino. So I think ang mensahe talaga dito, siguro pa matuto na tayo, wag na tayong magpabiktima sa mga naratibong politikal na kung saan hindi lang po yung simbahan ni Quiboloy yung nanggagamit, kundi pati yung mga politicians. Ginagamit din tayong mga Pilipino para pagbabanggain. Pero kung titingnan nyo, kanino bang interes ang talagang napoprotektahan? Sa pagkakataong ito, hustisya po ang hinahanap natin. So, ganun po talaga, kailangan ng konting sulong pa ng pag-iisip, no? Minsan nadadala tayo dun sa mga naratibo ng politiko. At yun din po, I think for us, i-take natin yung challenge ng PNP kasi sabi naman nila, bantayan sila, samahan sila, tingnan kung ano yung ginagawa nilang operasyon. And I welcome that. I think that's a very good message, yung pagiging bukas at proactive ng ating PNP para ipakita na maximum tolerance ang kanilang ina-apply dito sa sitwasyon ng pag-deliver ng warrant of arrest ni Pastor Quiboloy, no? On the one hand, Prof. Shelo, meron ding doon sa statement ng ating local government, parang nauwi na lang doon sa parang ang sentimiento ng mga taga Davao ay nainis dahil nagkaroon ng traffic problem, nagkaroon ng obstruction. Parang yun naman napakababaw naman. Hindi naman siguro ganun lang ang paningin ng mga taga Davao sa sitwasyon. I think I'd like to think that people are observing. Kasi 'di ba, big thing yung sinasabi na walang sinasanto dapat pagdating sa hustisya kapag may nilabag ka na batas, dapat kung may kasalanan ka, dapat managot ka. Yan naman yung paulit-ulit na mensahe dati ng local government at naging presidente si former President Duterte. So I think people are watching kung ganun nga din ba yung mangyayari ngayon or yun na nga it will become clearer na may mga pinapangalagang interes at nauuwi siya sa sabong ng dalawang pamilya na ngayon ay nagigirian kasi may eleksyon na naman mangyayari next year. Kaya nga pagka madalas ko ring sabihin dito, dapat talaga tinatanggal na rin natin yung mga labels natin sa isa't isa. We should go beyond that. Ikaw Dilawan, ikaw Duterte, ikaw BBM, ikaw kakamping ka. Kasi pag tinanggal mo yung mga kulay na yan, mas marami talaga tayong pinagkakaisahang issue. Pero kapag patuloy nating nilalagay yung mga blinders na yan, tayo yung nag-aaway, tayo yung naiisahan. Kaya dapat magpakatotoo lang tayo sa kung ano ba yung tunay na interes nating mga Pilipino at wag nang nagpapagamit sa mga politiko, di ba? Kaya nga po, nung tinanong kami ano yung posisyon namin sa nangyayari. Una, syempre, nananawagan kami ng hinahon, no? Kailangan maging kalmado tayo sa ganitong sitwasyon. And when we say calm,
On the one hand, sinabi ko na kanina, di ba, our PNP really, they have to abide by yung reminders maganda yung reminders ng CHR sa kanila, no? Maximum tolerance, no? Make sure there's due process, protect civilians, lalo na children. But that's not just a message for the PNP. Ganun din naman, kailangan manawagan tayo doon sa mga members ng KOJC, no? We understand they feel strongly about the situation, pero hindi makakatulong kung tutuusin, kung sa halip na hanapan ng solusyon ay ang mangyari ay parang banggaan na lang, no? Kung sino ang makauna ng pitik kay or kung sino ang makauna ng confrontative move ay gagawin, isiseize mo yung opportunity na yun. We really have to, our leaders really have to think bigger. Diba, naisip ko nga, kung si Pastor Quiboloy ay, I'm sure if kung isipin niya, diba, parang isusugal mo yung buhay ng mga followers mo. Samantalang kung sumuko ka na, no, voluntarily. Tapos na to agad. Oo, mapaliwanag ko pa ng paayos ang sarili mo. Correct. Magagaling ang mga abogado ni Pastor Quiboloy. I'm sure they will mount an effective defense, no? At malulutas ito ng maayos. Pero ngayon, parang, and so so where are the bigger minds? Where are our leaders na mag-step in and they would say, look, our institutions are at stake. This is bigger than protecting one person or in this case 5 persons, no? Kasi di ba 5 sila na nasiserve ng sana nasa na yung mga ganong klaseng leaders hinahanap na sa certain panahon. Tama. At saka yung panawag, katulad ng sinabi mo, napakasimpleng solusyon na ng problemang to na nangyayari ngayon eh. Kung magsusurrender si Quiboloy, wala yung standoff, walang ibang masasaktan, hindi humahaba yung issue. Kaso nagagamit kasi, nagiging political issue siya. Instead na isipin talaga yung interest ng mga tao. Syempre sa simbahan niya, susunod sa kanya yung mga miyembro ng simbahan niya. Pero ganun din nga yung katulad ng sinasabi mo, yung mga ibang political leaders na sana, imbes na gatungan pa yung kasalukuyang nangyayari, ay tingnan yung interest, nasan ba yung interest ng taong bayan dito. Kaya sa mga kababayan din natin, go beyond the fake news na lumalabas po at tingnan nating mabuti kung ano yung mga problema. Ito may suggestion, may question statement si Riz Ani. Sabi niya, yes po Ma'am Mags, manawagan din po ang mga local leaders ng Davao na sumuko na si Pastor Quiboloy. Ako tingin ko itong nangyayari sa Davao ay test of governance, no? This is a governance test. Kasi 'di ba sabi nila ang governance ay ang kakayahan ng isang grupo ng mga tao na kilalanin ang kanilang problema at hanapan ito ng solusyon na makakabuti sa lahat. No? Parang ganun yung frame, ganun lang kasimple yung pagkakaintindi ko ng governance. So, dapat tingnan ng mga local leaders ng Davao na itong nangyayari na sa sitwasyon sa KOJC at patuloy na paghahanap kay Pastor Quiboloy ay hindi lang simpleng away between Duterte and the Marcoses. Hindi lang ito din a case of the PNP against the KOJC people. Hindi lang ito traffic and all those inconveniences, etc. This is an opportunity for us to govern ourselves by solving a problem. This is a problem, but it is also an opportunity. It's an opportunity for us to uphold rule of law, no? Kasi papakita natin, wala talagang, pag may kasalanan ka, kailangan ka managot. It's an opportunity to demonstrate that we care for our children, no? That we abhor human trafficking, no? And that we can strengthen our institutions. So sana ganun yung ating pananaw, no. So pagkakataon pa rin ito para sa mga taga Davao. If only we would look at it in that way, no. And kasi kung hindi ganun yung magiging pagtanaw natin, magiging paulit-ulit lang tayong biktima ng mga politiko, and Davao will not be the last
Lagi lang natin makikita to na pinagbabangga-bangga at ginagamit yung mga tao para sa kanilang pangsariling interes. Anyway, so yun, maraming salamat, Max. Alam mo, last minute yung request ko sa'yo, pero pinagbigyan mo ko. Kadalasan dito sa Chikahan with Prof. Shelo, pinapakanta namin yung mga guest. Pero dahil napakaseryoso, Let's not go there, Prof. Yes, so napakaseryoso ng discussion natin. So sa susunod na imbitasyon ko sa'yo, doon na lang kita pakakantahin. Hindi tonight dahil medyo mabigat po yung ating topic ngayong gabi. So medyo mahirap din kantahan. Kaya po, ito yung mga huling mensahe na binanggit namin ni Mag. Sana mapag-reflectan natin, mapag-isip-isipan natin kasi ito yung mga bagay na tutulong sa atin para umusad bilang isang nasyon. 'Di ba? Kung paano natin palalakasin ang ating mga institutions, ano yung mga interest natin, hindi lamang personal, kundi yung kasama na yung paghanap ng hustisya, katarungan, karapatang pangtao. Kasi kung hindi po tayo titingin sa mga ganung bagay, masastak lang po talaga tayo dito sa mga naratibo ng mga politiko na gumagamit sa atin. So